Hello guys! Okay, today, pag-uusapan natin is tungkol sa pawising kamay at paa. Nakita ko na to actually sa vlogs kasi sabi ko, isa sa mga problema ko yan, yung pawisin yung kamay. And yung paa hindi masyado, yung kamay lang talaga ever since nung bata ako. Kasi nag-aaral ako sa Catholic school. Every time na magmamass, 'di ba, kapag nag-Our Father kayo, yung kumakanta ng ama namin, naghahawak ng kamay. So hiyang-hiya ako every time yung katabi ko, yung kaklase ko, ganyan, maghahawak kami ng kamay. Talagang sinasabihan ako, pasmado ka no, kasi basa yung kamay mo. And naman ako yun sa mommy ko. It has been effective sa akin. 2 weeks ko na siyang ginagamit. And actually, hindi naman ganun talaga kapawisin yung kamay ko. Pero may times lang talaga, especially pag natetense, napapressure, lalo na kapag nakikipag-shake hands ka sa mga job interview, ganyan, tensyonado ka na, nakakahiya. So, ayun, I'm talking about iontoderma. So, ayan yung iontoderma. If you're familiar sa iontophoresis, ayan siya. Ang tawag sa excessive sweating sa kamay at sa paa, hyperhidrosis yun. Sabi ko nga, sana pwede rin siya sa kilikili. Unfortunately, hindi. Ibang kamay lang siya at saka sa paa. This will be an in-depth review kasi hindi biro-biro yung presyo nito, guys. And gusto ko kayong tulungan kung worth it ba na mag-invest kayo dito sa machine na to. Kung malala yung sweating nyo, iba kasi ang ginagawang procedure is Botox. So, hindi mo na kailangan pang gumastos ng malaki. I believe sa Botox, ewan ko ha, mga 25,000 ang pinakamura. I think so, depende. Tapos gagawin mo yun every 6 months. Kasi 6 months lang yung tinatagal ng Botox eh. Pricey siya. Ito isang bagsakan ng pera, pero maintenance, medyo matrabaho, pero mas makakatipid ka. And effective naman kasi talaga. Magkukwento lang muna ako kasi nung before ko siya gamitin, yun nga, lagi nang papawis yung kamay ko. Pero ngayon talagang malaking improvement na naggawa niya. Kasi yun talaga ang problema ko. Mahirap kaya maglaro ng Everwing pagbasa yung kamay ko. Diba sumasabit siya sa screen? Diba pag nagaganon ka, lalo na pag nakuha mo yung flower, diba pag gunaganon mo, sumasabit yung kamay kasi pawis yun. Lalo na sa paa kasi, syempre pag pawis yung paa mo, tapos mahilig ka magsuot ng sneakers, mahilig ka magsuot ng mga closed shoes, diba nakakabaho siya? So, dahil nagiging basa yung paa mo, conducive yung damp para sa mga bacteria, kaya yun yung nagiging cause ng pagbaho ng paa. So, how long did it take? Alam nyo, 2 weeks lang, 2 weeks ko lang siya ginamit and sobrang effective niya sa akin. Nawala na kagad yung aking pagpapawis sa kamay. So, umpisa, araw-araw mo siyang gagamitin kasi yun yung pinaka-treatment niya. Kailangan araw-araw mo siyang gagawin. Pero 10 to 20 minutes lang. Ako ginagawa ko 15 minutes, pero 3 times a week. Hindi ko siya inaaraw-araw kasi wala rin akong time na mag-araw-araw. Although, sandali lang naman siya, pero hindi naman ganun ka lala yung pagpapawis ng aking kamay. Pero ang recommended talaga is gagamitin mo siya araw-araw para maging effective and mas mabilis yung result niya. Tapos, after that, pag napansin nyo na malaki yung improvement na hindi na talaga nagpapawis yung kamay nyo, pwede nyo siyang gawing once in 3 weeks na lang. So, yun na yung pinaka-maintenance mo. Sana marami ring matulungan itong video na to sa mga namumroblema kung ano bang solusyon para sa pawising kamay at paa. If you wanna know more about iontoderma, ilalagay ko yung link sa description box. And kung meron akong discount code, I'm not yet sure, pero sana makahingi ako ng discount code para sa inyo, guys. Okay, so, papakita ko muna sa inyo, guys, kung ano yung mga kasama dito sa briefcase na to, kung ano yung laman niya, and then kung paano yung procedure, paano yung gagawin. Okay guys, so ito yung iontoderma, nasa briefcase talaga siya. So, madali lang siyang i-store. So, inside, ayan, andito yung aluminum electrodes, guys, ayan. Ito yung mat. And kailangan pag sinet up nyo siya, magkalapit tong dalawa kasi banana plug cable between the session, kailangan mo kasi siyang pagpalitin. Sasaksak natin yung red to red, and then black to black. Tapos, ito yung adapter niya, guys. Tuyo to ha, tuyo to. So, ito yung connector ko. Connect natin siya dun sa adapter. May kita nyo dito sa adapter, meron siyang variable tension, adjustable voltage. Mula, ang pinakabababa is 12 volts. And pinakamataas is 27. So, sa ngayon, 12 volts lang ako lagi. Pero mas maganda kapag paunti-unti tinataas niya siya para mas maging effective. 500 ml per tray. Okay? Para malubog yung palad. Huwag masyadong marami, guys, kasi ang kailangan lang naman natin is yung palad. Hindi naman kailangan yung ibabaw ng kamay, okay? Start muna kayo sa pinakamababang setting or pinakamababang voltahe. So, doon ako sa 12 volts. Tapos, after ng ilang session, kung kaya nyo nang
iangat yung voltage, unti-unti nyo na lang itaas. Nakakatakot lang siya sa simula guys kasi syempre kuryente to. Pero make sure na wala kayong anything metal na suot, cellphone, ganyan, ilayo nyo muna. Mafe-feel nyo parang medyo may konting kilite, tingling sensation, pero hindi naman siya ganun ka-bothering. Since 10 minutes ko siyang ginagawa, pagdating ng 5 minutes, tatanggalin ko yung aking kamay. Unplug muna guys, syempre para hindi kayo makuryente, and then pagpapalitin natin to, yung polarity. Black to red na, and then red to black. Then saksak na natin ulit. Pagtapos na guys, ayan, pupunasan lang natin yung kamay natin, syempre kasi ingat kayo, baka makuryente kayo dyan. Tanggalin na natin. Huwag nyo siyang isa-store ng basa, kailangan tuyo siya. So, ito sinasampay ko to after kong gamitin. Okay guys, so yun lang. Sobrang dali lang niyang gamitin. If ever may mga questions pa kayo guys, you can check out their website. And may kasama naman siyang instruction manual. So, hindi kayo mahihirapan dito. May mga FAQ, yung mga frequently asked questions. Magbabasa ako ng konting contraindications kasi para hindi kayo umorder, masayang lang kasi baka ba may hindi pala pwede sa inyo. Bawal siya sa mga merong cardiac pacemakers, electrically sensitive support systems, or with implantable cardioverter, yung may defibrillator. Bawal siya sa may cancer. Kung meron kayong metallic implants, bawal din siya sa mga buntis. Bawal siya sa mga areas na meron kang varicose veins, thrombophlebitis. Doon lang sa areas na meron kang phlebitis. Impaired yung inyong pakiramdam sa kamay or sa paa, bawal yun. Kasi syempre, pamaya sobrang taas na pala ng current, hindi nyo nararamdaman. Suspected or diagnosed heart problems and epilepsy, bawal siya. So yun, binasa ko na kasi baka mamaya makaligtaan yung tingnan yan, yung contraindications. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong tong video na to, and see you again on my next one. Bye!